Goodie po sa lahat. Ngayon, ating kilalanin sa tunay na buhay ang isa sa pinakamaganda, sexy, award-winning at sikat na artista sa kanyang henerasyon at binansagang Queen of all Queens na si Kathryn Bernardo. Malalaman niyo rin ang kanyang biography o lifestyle, love life, bahay, sasakyan at net worth. Kathryn Chandria Manuel Bernardo, na mas kilala bilang Kathryn Bernardo, ay isang kilalang artista sa industriya sa showbiz na ipinanganak noong March 26, 1996 sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, Philippines. Ang kanyang ina ay si Luz Viminda Manuel at ang kanyang ama naman ay si Tudor Bernardo. Meron siyang 3 kapatid, 2 ate na sila Chrysler at Kay Bernardo at kuya na si Kevin Bernardo. Si Kathryn ang pinakabunso sa magkakapatid, pero hindi ito naging hadlang para mas maipamalas ang kanyang talento sa murang edad. Siya ang pinakabibo sa kanilang magkakapatid noong bata pa siya. Siya ay masunurin at sobrang bait na anak, kapatid at kaibigan. Si Kathryn Bernardo ay nakapagtapos ng elementarya bilang valedictorian at nakatanggap ng dosenang medalya at parangal. At nakapagtapos din siya ng high school sa OB Montessori Center Incorporated sa Antipolo City. Kahit sa sobrang abala ni Kathryn, ay hindi pa rin niya napapabayaan ang pag-aaral. Isang patunay na hindi lang siyang magaling gumanap sa iba't ibang tauhan sa isang pelikula, pero matalino din siya. Sa edad na 22 years old, ay nag-aaral si Kathryn sa Inderon Colleges sa Taguig para makapagtapos sa degree of marketing. Sa lahat ng narating ni Kathryn, nananatili pa rin siyang mapagkumbaba at mabait. Kahit siya ay sikat na, pero ipinapakita pa rin niya na siya ay isang ordinaryong tao. Gustong-gusto ni Kathryn ang mga librong The Last Song at The Notebook ni Nicholas Sparks dahil mahilig siyang magbasa ng romantic books. Gusto rin ni Kathryn ang champurado, sopas at mga matatamis na pagkain. Ang paboritong kanta ni Kathryn ay ang Problem ni Ariana Grande. Gustong malibot ni Kathryn ang Europe at puntahan ang bansang Korea. Alamin naman natin ang mga lalaking nakarelasyon, naliligaw o naliling kay Kathryn Bernardo. Daniel Padilla. Ang pagtatambal nila ni Daniel Padilla ay isa sa pinakamahusay na on-screen tandem sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Kilala sila bilang Katniel at naging matagumpay sa kanilang mga proyekto sa telebisyon at pelikula. Ang Katniel fandom ay kilala sa kanilang masigasig na suporta at pagmamahal sa kanilang iniidolo. Ang kanilang tambalan sa showbiz ay lumampas sa on-screen dahil naging totoo na rin sa kanilang personal na buhay. Sa kabila ng kanilang pribadong relasyon, ay naging malaking bahagi ito sa kanilang kasikatan. Sila ay nagkarelasyon ng 11 years pero nauwi rin sa hiwalayan dahil sa third party at ang nalilink ay ang aktres na si Andrea Brillantes. Dito rin umano na darama ni Kathryn na napapalibutan siya ng pagmamahal mula sa mga tao sa panahon ng pagsubok. Alden Richards, ang kapuso prime star na 32 years old, ay naliligaw kay Kathryn Bernardo. Isa si Alden sa prominent guest sa party ni Kathryn na ginanap sa isang yacht at luxurious resort sa El Nido, Palawan noong March 26, 2024 at dumalo sa housewarming party ni Kathryn at makikita roong nag-i-enjoy ang mga ito sa company ng isa't isa. Time will tell kung mauwi sa higit sa pagiging magkaibigan at on-screen partner ang ugnayan ng dalawa. Jericho Rosales, ang award-winning actor na 44 years old, una silang naispatang magkasama nang mag-jogging sila sa Marikina Sports Complex noong January 29, 2024. Kasama nila ang pamangkin ni Jericho na si John Manalo, na batchmate ni Kathryn mula sa pagkabata sa defunct kiddie-oriented gag show na Gawin Bulilit. At sa isang panayam, sinabi ni Kathryn na walang kinalaman sa trabaho ang pagsasabay nila ni Jericho na mag-jogging. Niyaya lang daw siya ni John at saktong nag-workout day din naman daw niya noon. Donnie Pangilinan, 26 years old, ang young heartthrob ng Star Magic na naugnay rin kay Kathryn. Matatanda ang naging hot issue ang pag-aalalay ni Donnie kay Kathryn sa after party, a wedding reception ni Ruby Domingo at Mikey Pineda noong January 6, 2024.
Nakuna ng video ang paglapit ni Donnie kay Catherine habang sumasayaw ang dalaga sa dance floor. Pero nilinaw ni Donnie na magkakaibigan silang mga artistang imbitado sa kasal ni Ruby. Dominic Roque ay nauugnay rin kay Catherine nang mapansin ng mga netizen ang madalas na pagkikita at pagsasama nila sa pag-workout at pagpapafacial treatment sa isang clinic. Pero nilinaw ni Dominic na parang kapatid lang niya si Catherine. Incumbent Lucena City Mayor Mark Alcala, 30 years old, ay sinabing nanliligaw kay Catherine. Sobra raw nabighani si Mark sa pagkatao ni Catherine, sa pagiging simple, down to earth, matulungin at mapagmahal sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa showbiz, sa edad na 7 nagsimulang pumasok si Catherine sa mundo ng showbiz sa taong 2003. Una siyang nakita noon sa pagganap niya sa seryeng It Might Be You at kalaunan ay lumabas siya sa pinakaunang proyekto na napunta sa kanya ang pagganap bilang Mara sa Mara Clara na nagbigay sa kanya ng maraming gantimpala at unang malaking break noong 2010 kung saan nakilala siya at naging isa sa mga promising na young actresses ng kanyang henerasyon. Simula noon ay mas lumawak pa ang mundong showbiz ni Catherine at mas nabiyayaan pa ng mas maraming proyekto sa telebisyon at pelikula. Sa lahat ng pagsisikap ni Catherine, nagbunga ang lahat ng ito. Siya ay tinaguri ang The Box Office Queen dahil sa napakalaking kita ng kanilang tambalan ni Daniel Padilla sa pinilakang tabing sa pelikula nilang pinamagatang The House of Us. Pagkatapos noon, ay nabiyayaan ulit si Catherine ng isa pang proyekto na gumanap bilang anak ni Sharon Cuneta at Richard Gomez sa 3 Words to Forever. Bilang isang artista, naging bahagi si Catherine ng maraming proyektong teleserye at pelikula. Ilan sa mga kilalang seryeng kanyang dinaluhan ay ang Princess and I, Got to Believe, Pangako Sa'yo at Lalo Na Sangre. At ito ang mga blockbuster na pelikula sa ating box office queen na si Catherine Bernardo. Barcelona, A Love Untold noong 2016 na kumita ng 321 million pesos. Can't Help Falling in Love noong 2017 na kumita ng 320 million pesos. The House of Us noong 2018 na kumita ng 810 million pesos. Hello Love Goodbye noong 2019 na pumalo sa 880 million pesos. Hello Love Again noong 2024 ay pumalo sa 1.4 billion pesos ang kinita worldwide ng pelikula ni na Catherine at Alden Richards. Ito ang kauna-unahan palang pelikulang Tagalog na umabot sa 1 billion mark sa worldwide box office. Sila ay tinuturing na box office king and queen na nagpapatunay sa kanilang malaking hatak sa takilya. Nagpapasalamat si Catherine Bernardo at binahagi sa lahat ang natanggap niyang parangal mula sa Seoul International Drama Awards na nanalo bilang Too Good to Be True, Outstanding Asian Star, South Korea noong 2023. Tinanghal din si Catherine bilang a very good girl, Best Actress in a Leading Role, National Winner sa Singapore noong 2024. Siya rin na nakatanggap ng Best Actress Award mula sa 35th Star Awards for Movies para sa performance niya sa The House of Us ng Star Cinema. At napakarami pa niya mga awards na natanggap na hindi natin mabilang. Bukod sa kanyang tagumpay sa larangan ng pag-arte, si Catherine ay kilala rin sa kanyang mga endorsements, fashion ventures. Siya rin ay isang singer, kilalang influencer sa social media at nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga sa buong bansa. Ang buhay ni Catherine Bernardo ay patuloy na nag-i-evolve at siya ay patuloy na naging isang inspirasyon para sa mga maraming kabataan at tagahanga sa buong Pilipinas. At ito ang napuntahan ng kanyang yaman. May mga investment si Catherine Bernardo katulad ng lupa at bahay. Ang dream house ang kanyang longest investment na kanyang number 1 priority na niregalo niya ito para sa kanyang mga magulang. Marami rin siyang negosyo. Mayroon din siyang mga maraming mamahaling sasakyan katulad ng customized Toyota Hiace Grandia na ginamit niya sa kanyang taping na nagkakahalaga ng 2.6 million pesos. Lexus IS 350 na may halagang 3.5 million pesos at Jeep Rubicon
na may halagang 4.4 million pesos. At ayon sa isang website, profileasia.com, ang net worth ni Catherine Bernardo ay umabot sa 10 million US dollars o kung i-convert natin sa peso ay abot hanggang 500 million pesos. Palaging sinabi ni Catherine na hindi porket kumikita ka, gagastusin mo lahat. Kailangan mo pa rin mag-save for your future and dapat hindi pa rin magastos. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and hit the subscribe button and notification bell. God bless you all!